Natili, sapagkat lalakad ka sa katwiran. Just imagine, mga minamahal, kung gaano kamandaraya ang kaaway ng Diyos. He is the God of this world. Satan is the God of this world. Paano niya binubulag ang tao? Di ba? Ang mali, pwede niyang gawing tama. Ang tama, pwede niyang gawing mali sa mga tao na kaya niyang bulagin at bulag pa sa katotohanan. Paano ka lalakad sa katwiran? For example, sa Diyos. Pagsamba sa Diyos, mga minamahal, ano yung ginawa ng kaaway ng Diyos? Imbis ang Diyos na nakasulat sa Biblia, sambahin sa Espiritu at katotohanan dahil hindi siya nakikita ang Diyos sa Espiritu, anong ginawa ng kaaway? Di ba tayo rin dati, pinaluhod tayo sa mga ribulto. Amen po ba? Pinadasal tayo sa mga imahen na makakatulong ba yan? May pakinabang ba yan, manamahal? Pagdating sa langit, meron bang ribulto doon? Di ba wala? Isa lang ang makikita mo doon. Isang trono at ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nakaupo doon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero dahil tayo'y bulag dati, hindi natin alam. Amen po ba? Ngayon, paano ka palalakad sa katwiran? Sige nga. Paano ka lalakad sa kabanalan na yung pagsamba sa Diyos, bulag ka? Hindi mo alam. Sige nga, pinamahal. Magagawa mo bang lumakad sa katwiran na bulag ka sa katotohanan? Kahit yung pagtawag sa Diyos, hindi mo alam. Kahit yung pagsamba sa Diyos, hindi mo alam. Amen? Paano ka lalakad? Sige nga, minamahal. Pero ngayon, kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil tinuruan niya tayo na ang totoong Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! So dahil po doon, mga minamahal, tinanggap natin ang salita ng Diyos, naging gabay natin ang salita ng mahal na Panginoon, naging pagkain ng ating mga kaluluwang salita ng mahal na Panginoon, yung ating mga kaluluwa na dati payat dahil hindi kumakain ng salita ng Diyos, ngayon yung ating mga kaluluwa, kusgan na, malakas na po, pinalusog ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan pa yung kanyang banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord! Nandiyan pa yung kanyang banal na Espiritu na gagabay sa atin upang lalakad tayo sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Kristiyano, mga minamahal, totoong mga anak ng Diyos, sinasaway ng mahal na Panginoon. Naka-amen po ba tayo, mga minamahal? May mga paalala, amen. May mga pagtutuwid. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung mga Kristiyano, sabi po rito, saints are sensible of their proneness to go astray. May proneness tayo. Ibig sabihin, dahil sa ating kahinaan, tayo yung maliligaw, parang mga tupa na naliligaw, parang karnero ng mga masalaag na mahal. They miss their way and turn aside into bypaths, but when God shows them their error, kapag ipinapakita na ng Diyos yung mali natin, gives them repentance and bring them back to the service of the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang gagawin ng mahal na Panginoon, ipapakita yung mali natin. Amen po ba? Amen po ba? Pagkatapos, tuturuan niya tayong magpakumbaba. So dahil doon, nakakabalik ulit tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So pinamahal, He restored our soul. Hindi po nire-restore yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya napakaganda. Kasi kung hindi po ito gagawin, if God will not do this, we will be lost again. Mawawala ulit tayo. Maliligaw ulit tayo kung hindi tayo papatnubayan ng mahal na Panginoon. You see? Hindi biro ang paglakad sa landasin ng katwiran dahil makakalakad ka lang dyan kung ikay palakarin ng mahal na Panginoon at makakalakad ka kung patuloy kang patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kaya po, lahat magsabi ng praise the Lord. From 1991, 1992, 93, year 2000, 2010, up to the present, patuloy kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito'y napakalaking pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po ito, di ba? Ano sabi ng mahal na Panginoon? No one cometh unto me
Walang makakalapit sa akin except the Father allows them to come unto me. Amen? Wala daw makakalapit sa mahal na Panginoon kung hindi pahintulutan ng Diyos. Just imagine. Pero eto po tayo ngayon, araw at gabi tumatawag sa ating mahal na Panginoon. Araw at gabi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Masarap makipag-ugnay sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi po rito, kasi kung hindi po, ulitin ko, kung hindi gagawin ng mahal na Panginoon ito, mawawala talaga tayo. Babalik uli. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pag pinapalo pala tayo, tinutuwid tayo, ibinabalik pala tayo ng mahal na Panginoon sa daan na dapat nating daanan. Sabi po rito, when David commits sin, nung unang magkasala si David, parang may pumalo sa puso niya. His heart was stroke, no? Smote. His heart was smote. May pumalo sa puso ni David nung una siyang magkulang. Nung nadagdagan pa, mga minamahal, pinuntahan na talaga siya ng propeta ng Diyos. Sinaway siya. Ikaw, nagawa mo na ng example yung si Prophet Nathan. Later on, ikaw yung tao na yon. So, na-realize ni David, naisip ni David, nakikita pala ng mahal na Panginoon yung ginagawa niya. Dahil doon, ano nangyari? Imagine, unang magkasala siya, parang may pumukpok sa puso niya. Nararamdaman din po natin yan, di po ba? Kapag tayo nagkukulang sa mahal na Panginoon, parang naglalagabog yung atong mga dughan. Parang may pumapalo. Bakit? Sapagkat nagkukulang ka sa mahal na Panginoon. Kapag nagdagdagan pa, gagawa na ang Diyos ng paraan para ma-realize mo na maling-mali talaga yung ginagawa mo. Pero ang purpose noon, para magsisi ka at bumalik ka uli sa paglilingkod ng maayos sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos para, everybody say, praise the Lord, para sa kaluwalhatian ng pangalan ng mahal na Panginoon. You see? Magbibigay papuri tayo sa Diyos, tayo din po ang iniingatan ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa mahal na Panginoon sa paglilingkod, ang kapurihan hindi sa atin, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Although tayo tinutuwid ng Diyos kapag tayo nagkakamali upang hindi tayo magpatuloy, maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Amen? Ayaw ng Diyos na magpatuloy ka. He recovers me when I'm sick, He revives me when I'm faint, and so restores my soul. Kung ako'y may sakit, pinapagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ako'y nangihina, binibigyan ako ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Ganun niya pinapagsariwa ang aking kaluluwa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasariwa pala ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Lahat magsabi ng praise the Lord. He is the Lord, our God, that heals us. No? Sabi ng Bible, pinapagaling tayo ng mahal na Panginoon. At napakaganda sa paglilingkod sa Diyos. Kasi pag wala ka sa mahal na Panginoon, iniisip mo ng kagalingan, physical healing lang. Yung karamdaman mo na sumakit ang katawan mo, yun, physical healing lang ang hinahanap mo. Dahil yun ang ating naunawaan noon. Pero ngayon, mga minamahal, hindi lang physical natin ang pinapagaling, pati ang ating mga kaluluwa, pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Dati pag umiyak tayo, problema. Ngayon, pag umiyak tayo, dahil matamis ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan ang pagpapatawad. Di po ba? Pag nasa gawain at hindi mo madama ang presensya ng mahal na Panginoon, kahit ang gawin mong piga-piga, hindi ka napapaiyak, wala talaga. Uuwi ka ng malungkot. Di po ba? Dahil niisip po, may pagkukulang ako, hindi ako kinahabagan ng Diyos ngayon. Amen? Pero pag pasok mo pa lang, pagluhod mo pa lang dyan, pagtaas mo pa lang ng kamay, pag-umpisa mo pa lang ng prayer, grabe ng luha mo. Napakasarap ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Tinatanggap ka na kaagad. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At isa pa po, mga minamahal, yung relationship ba? Yung relationship sa Diyos. Amen po ba? Katulad din halimbawa ng wife natin, ng husband natin, ng mga anak natin, ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? Pag may nasabi ka na masaktan sila, di po ba? Amen po ba? May nagawa ka sa kanilang mali, masaktan sila. Pero pag humingi ka ng patawad, makipagbalik ka sa iyong relasyon, masaya uli kayo. Ganon din sa mahal na Panginoon, di po ba? Give and take na relationship. Amen po ba? Pag nasaktan natin ang mahal na Panginoon, ang hirap dami ng presensya ng Diyos.
Pero pag nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, lalo na kung nag-ayuno ka, mga minamahal, andyan po ang pagpapatawad, saganang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung relasyon, mga minamahal. Amen? Mag-pray ka, may mga karamdaman, gagaling. Alam mo, sa iyong sarili, hindi ikaw ang nagpagaling. Ang nagpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nag-pray ka sa iyong loved ones, ingatan, malayo, hindi mo sila makita, hindi mo makausap dahil napakalayo. Pwede mo makita sa video call, pero ibig sabihin, malayo sila. Pero nag-pray ka, nagsumamo ka sa mahal na Panginoon, malayo man sila, pero iniingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko po yung patutuan ng isang kapatid natin na doon kasi siya sa loob ng jail na saved. So, ibig sabihin, bilanggo siya. Napunta siya sa Zamboanga City Jail at yung pag matulog na doon, wala talagang mag-ingay. Dahil pag may mag-ingay, isusumbong ka sa mga warden, babatutain ka, mga minamahal. So tahimik talaga sila. Pag tulog na, tulog talaga, walang mag-iingay. Nabalitaan niya sa TV na yung lugar nila sa Cagayan de Oro City, bumaha. Yung naalala niyo, nag-flash flood noon. Bumaha, mga minamahal. Yung mama niya, I think, hindi ako nagkakamali, 85 years old na po yung mama niya. So, alam niyang may hirapan po yung mama niya, mga minamahal. So, sa pagtulog niya, hindi mo siya pwedeng mag-ingay kasi gusto niya magpuri, gusto niya manalangin. So, silent prayer lang po yung ginawa niya. Kumbaga, yung ginagawa natin minsan na puga-puga, walang sounds, mga minamahal. Hindi gato, ganun prayer niya. Maawit siya sa mahal na Panginoon. Siya lang halos ang makarinig dahil nga bawal nga po. Pero alam niyo po, mga minamahal, pagka kinabukasan, tumawag yung kanyang kapatid. Sabi niya, Mano, salamat sa Ginoo nga giampingan kami sa Diyos, sabi ng kanyang kapatid. Sabi nung, bakit? Anong nangyari? Si nanay, hindi ko alam. Ang taas ng puno, 85 years old na si nanay, pero nakaya niyang umakyat doon sa taas. Kaya pagtaas ng tubig, safe kami ni nanay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ba napakasarap makipag-ugnay sa Diyos? Hindi ba napakasarap manalangin sa mahal na Panginoon na kahit yung prayer mo, ikaw lang na nakakarinig, naririnig ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa kanyang kalangitan, sa kanyang kaharian. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, everybody say, praise the Lord. Sa mga lumalapit sa Diyos, mga minamahal, hindi po itinataboy ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Yung prodigal son, yung alibuguhang anak, yung anak na kinuha, kinamkam yung kanyang kayamanan, pagkatapos lumayas, inubos, tapos nung mahirap na siya, naalala niya na yung kabutihan ng kanyang tatay, wala na siyang kayamanan, wala na siyang share. Amen. Amen. Dapat hindi natanggapin yun kasi wala nang share di po ba? Bumalik siya dahil hindi para maging anak. Pagbalik niya, kahit alila lang, kahit alipin lang, ang inisip niya, bahalang alipin ako, meron na akong amo na nag-aalaga sa akin. Dahil kita niya paano mag-alaga yung kanyang papa, paano mag-alaga ng mga trabahante yung kanyang papa, hindi pinababayaan, binubusog, may tirahan, may damit, inaalagaan talaga. So sabi niya, bahala nang hindi ako anak, basta ang importante sa akin, nasa puder ako ng aking ama, at ako'y nasa pag-iingat ng aking ama, at ako'y nasa pangangalaga ng aking ama. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Kahit servant na lang. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Parang katulad natin, kahit hindi biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Araw ng Biyernes, pagod kayo sa trabaho. Araw ng Biyernes, galing kayo sa inyong mga isang linggong hanap buhay. Pagod kayo, pupunta kayo dito, magpupuri hanggang gabi, hanggang alas 11. Pagod tayo, mga minamahal. Pero hindi baling pagod. Nadarama naman natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal. Pero busog naman tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ang sagot ng tatay doon sa kanyang anak na bumalik. Basahin po natin Luke chapter 15. Verse 24, mga minamahal. Ano po yung sagot ng tatay, mga minamahal, sa kanyang anak? Lucas 15:24, mga minamahal. From the book of Luke, chapter 15, verse 24. For this, my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Amen. Lucas, kabanatang 15, ang talata 24. Sapagat patay na ang anak kong ito, at muling mabuhay, siya'y nawala.
at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang magkatuwa. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Nung pagbalik ng anak, hindi sinabi ng tatay, oh, huwag ka nang magbalik-balik dito dahil wala ka ng kayamanan, wala ka ng share. Huwag kang magbalik-balik dito kay anong klase kang anak, wala kang respeto, inubos mo na yung kayamanan ko, tapos babalik ka pa. Pagbalik mo para kang taong grasa, eh, wala na eh. Wala na sigurong damit, wala na. Wala sapatos, sa ba? Pero mga minamahal, pagbalik ng kanyang anak, ang sabi niya, ang aking anak na namatay, nabuhay uli. Ang aking anak na nawala, nakita ko uli. Tayo'y magkasiya sapagkat bumalik ang aking mahal na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal. Ganun po tumanggap ang Diyos. Amen! Amen! Ganun niya tanggapin yung mga nanunumbalik, mga minamahal. Hallelujah! Yung anak naman, mga minamahal, bumalik siya, hindi para pagalitan ng kanyang tatay. Bumalik siya, mga minamahal, dahil naisip niya, walang katulad ang tatay ko kung mag-alaga. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe mag-alaga ang aking tatay. Everybody say, praise the Lord. Ganun po tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Ibinabalik tayo sa kanyang katwiran. Ibinabalik tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. At kung tayong mahina man sa pananampalataya, mga minamahal, nakikita po yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Minsan ating pananampalataya mahina, pero ganun pa man, kapag humingi ka ng saklolo, nandyan kaagad ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi tayo ng mga Kristiyano, everybody say, praise the Lord. Kasi tayo ng mga Kristiyano, minsan kung saan-saan nakapokus yung mata natin. Amen po ba? Ibis pagtiwala sa mahal na Panginoon, ibis looking unto Jesus, minsan nakatingin tayo sa mga material na bagay. Amen? Minsan nakatingin tayo sa mga bagay sa sanlibutan nito. Minsan nakapokus tayo dun sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mga kapalaluan ng buhay. Gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan. Pita ng laman, nakafocus po tayo doon, mga minamahal. Hindi na tayo nakafocus sa mahal na Panginoon. Kaya parang katulad kay Peter, no? Si Peter yung gagawin natin example. Napakaganda nung istorya ni Apostle Peter. Sabi niya, mahal na Panginoon, palapitin mo ako. Nasa tubig ang mahal na Panginoon, nasa dagat. Eh, alam naman natin, ang tao hindi makakalakad sa tubig. Amen po ba? Amen po ba? Pero si Peter nakalakad. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Pedro, si Apostle Pedro, nakalakad sa tubig. Bakit? Kalooban ng Diyos. Kasama niya ang Diyos. Amen? Tapos nakatingin siya sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, mahal na Panginoon, palakarin mo ako sa tubig. Palakarin mo ko, mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika. Oh, grabe, mahal na Panginoon, halika. Tapos mga naman nung bumaba po si Apostle Pedro sa tubig, ang sabi ng Biblia, Peter walked on the sea. Si Pedro naglakad sa ibabaw ng dagat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala basta kalooban ng ating mahal na Panginoon. Imposible, mahirap, pero pwedeng maging posible pagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naglakad si Pedro, mga minamahal, sa tubig. Ngayon, habang naglalakad po siya, mga minamahal, habang naglalakad si Apostol Pedro sa tubig, nakita niya po yung alon, napakalaki. Nakita niya po yung hangin, napakalakas. Hindi na siya tumingin sa mahal na Panginoon. Hindi naman yung bagyong nagpalakad sa kanya. Hindi naman yung alon ang nagpalakad sa kanya. Hindi naman yung hangin na nagpalakad sa kanya sa tubig. Ang nagpalakad sa kanya sa tubig, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating mahal po. Dapat doon lang siya nakatingin. Amen po ba? Amen po ba? Nung doon na siya tumingin sa dagat, sa hangin, ang sabi ng Biblia, unti-unting lumubog si Apostol Pedro. Nung siya lumulubog na napansin, lalo siyang natakot, napansin niya nang lumulubog siya. Anong sabi niya? Mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Hindi siya tinawanan ng mahal na Panginoon, hindi siya kinutyan ng mahal na Panginoon. Amin naman ang sabi ng Biblia, nung sinabi yun ni Apostol Pedro, agad-agad hinawakan ng mahal na Panginoon ang kanyang kamay. At sabi ng mahal na Panginoon, bakit kakaunti ang iyong pananampalataya? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit ka nag-alinlangan? Amen? Amen? Di ba? Kapag ikay nasa pagsubok,
Sa pagsubok ka, parang lumulubog ka na, mga minamahal. Pag marinig mo yung mga ganitong pangungusap, bakit konti ang iyong pananampalataya? Bakit ka nag-aalinlangan? Amen? Marirealize mo, hindi Diyos ang nagkulang. Ikaw ang nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ang nakapabaya. Hindi ka na nakafocus sa paglilingkod sa Diyos. Saan ka nakafocus, kapatid? Bakit ka nalugmok? Bakit ka naglupaypay? Bakit ka dumating sa pagsubok na yan? Saan ka nakafocus, mahal na kapatid? Ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Bakit konti lang ang iyong pananampalataya? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga minamahal, naumpisa na nating lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Naranasan na natin ating mga buhay binago ng ating mahal na Panginoon. Naranasan natin ating mga karamdaman ay pinagaling ng Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inibig tayo ng Diyos, hindi man tayo karapat. Dapat sumalit pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong titingin sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Lalakad tayo sa katwiran nito. Isipin niyo po kung hindi dahil sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, hindi natin ito alam mga minamahal. Pero binigyan tayo ng totoong man of God. Binigyan tayo ng totoong pastor na araw at gabi nakipag-ugnay na nalangin, nag-ayuno, mahabang pag-aayuno. At yung mga panalangin na yan, mga pag-aayuno na yan, yan po ang naging dahilan na inabot tayo ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kinabang tayo sa kabutihan ng Diyos. Nagbago ang ating mga buhay, gumaling ang ating mga karamdaman dahil may tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. At ang naiparating sa atin ay tunay na ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama ang kapangyarihan ng kanyang banal na salita. Kasama ang kanyang banal na Espiritu na nanan sa ating mga puso, mga minamahal, upang tayo makalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito na tayo sa tahaking ito, mga minamahal, at kumbinsido tayo na tayo iniibig ng Diyos, mga minamahal. Napakalawak, napakalapad na pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay, sabi ng Biblia, papatnubayan sa katwiran dahil sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan, mga minamahal, sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabi ito, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, isipin po natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Thank you for loving me, mga minamahal. Awitin po natin ang awiting yan, mga minamahal. Hallelujah sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you for loving me, my dearest Jesus. Salamat sa pag-ibig mo sa aking mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me forever. God, praise will go to me. Oh God, yes, hallelujah. Oh, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Lord Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for the loving love the Father has lavished on us. Yes, hallelujah. That we should be called His sons and daughters, precious in His sight.